Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pinakamaraming casualties ang naitala sa Benguet na sinundan naman ng Rizal at Batangas. At para po sa iba pang detalye sa casualties at pinsala ng habagat at ng katatapos lamang ng mga bagyo, makakausap po natin ngayong araw si Diego Mariano, ang Public Information Officer ng Office of the Civil Defense. Magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat. Opo, magandang tanghali din po at magandang tanghali din po sa ating mga taga-subaybay. Oo, hingi lang po kami ng update sa inyo, Sir Diego, sa mga oras po na ito. Meron po bang pagbabago o changes sa bilang ng mga casualties na naitala? At ilan pa rin po ang datos ng mga nasaktan at maging yung mga nawawala po? Opo, as of latest report po natin, is nakapagtala po tayo ng 20 or 20 po na namatay, 4 po nang nawawala at 15 po na nasaktan po. No? Sa 20 po na ay nanggagaling po yun sa Benguet, sa Rizal at Batangas. Sa missing naman po, yung 4 po doon is galing po yan sa Benguet and Batangas din po. And yung injured naman po na 15 is galing po from Ilocos, Benguet, Rizal at Cavite po. We all know po na halos mahigit 80% po no, ng mga kabahayanan po dyan sa Cordillera Region ay talaga pong landslide prone area. Sa ngayon po ba, may areas pa po ba kayong hindi nasusuyod sa ngayon, sir? Sa ngayon po, no, wala naman po tayong report ng isolated areas po. No? Pero meron po tayong sa kabuuan po, meron po tayong 99 na kalsada at 9 bridges po ang hindi po madaanan dahil sa kadahilanan po na meron po pa rin po pagbabaha o meron po pong debris ng landslide po. Ayun po, doon may difficulty, wala naman po tayong isolated areas po. Okay. And sa kabuuan po, sir, gaano po karaming pamilya o individual po yung naapektuhan po nitong sunod-sunod na bagyo at tabagat? Opo. As of the latest current update po natin, meron po tayong 815,000 na pamilya or 2.8 million po na katao ang naapektuhan po nitong nagdaang pag-uulan po. No? So, meron pong iyan is nasa 27,000 na pamilya or 95,000 na katao po ay kasalukuyan pong nasa ating mga evacuation centers po. Doon po sa mga nasa evacuation center, kamusta po sila? Doon po sa mga areas na affected, meron po bang mga pangangailangan din po doon katulad po ng kuryente, ng tubig na hindi pa po natutugunan sa ngayon? Opo. Sa ngayon po, no, meron po tayong reported na 18 areas na merong power outages or interruption. Ganun din po, meron po tayong 2 areas na may reported po na may water interruption po no, or supply ng water ay interrupted po. Then pero po sa mga pangailangan naman po ng ating mga kababayan, especially po sa mga nasa loob po ng mga evacuation centers, ito naman po ay natutugunan at napoprovide naman po ng mga local government units sa tulong din po ng Office of Civil Defense at ng DSWD at ng iba pa pong mga ahensya ng pamahalaan. Sa katunayan nga po, meron na pong 234 million worth of assistance na po ang naipamahagi po ng ating pamahalaan sa mga kababayan natin pong naapektuhan. To be exact po, wala naman pong mga pamilya na hindi po naabutan ng tulong sa ngayon. Sa ngayon po ay naabutan naman po ng assistance or kung ano man po yung kinakailangan, naiabot naman po dahil ang utos naman po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung sino po ang nangailangan ng tulong is dapat po kaget na bigyan po ng karapatang tulong po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Diego Mariano, Public Information Officer ng Office of Civil Defense. Magandang tanghali po.